Sino mga ka-review ang nakakuha ng slot para sa CSE 2025? Please comment your name. Shoutout natin kayo sa mga susunod nating na videos. Para sa mga nakakuha ng slot, for today's video, meron tayong English, word analogy, spelling, math problems, number series, age problems, percentage, at iba pa. Mas maaga tayong makapagsimula, mas marami tayong marireview. More review, more chances of winning. More chances na makapasa. Unahin natin ang word analogy dito sa Learn with Earl's Review channel.
If there are 220 apples in the basket, how many apples can Carla, Anna, and Beth get if the ratio
of the partition is 3:4:3. A. 88:66:66. B. 66:88:66. C. 44:88:88. D. 66:44:110. Ang sasagutan ngayon mga ka-review ay hindi na natin kailangang mag-compute ng napakahaba. Mauubos ang oras sa pagsosolve. Lahat ng choices ay equal to 220. Kung i-analyze natin ang given ratio, 3:4:3, sa ratio na yan, same ang first at ang last. Ano ba sa mga choices ang may same sa first at last? Itong letter B. Kaya automatic B na ang isasagot natin. For the sake ng discussion natin, isolve na din natin. Sina Carla, Ana at Beth ay may ratio na 3:4:3. Kunin natin ang total ng ratio nila. 3 plus 4 plus 3, 10. Then itong 220, divide dito sa 10. 220 divided by 10, 22. Si 22 ang gagamitin para mapaibig mo siya. 22 ang gagamitin para makuha kung tig-ilang apple sila sa ratio na 3:4:3. Multiply natin ang 22 bawat ratio. Carla, 3 multiplied by 22, 66. Ana, 4 multiplied by 22, 88. At si Beth, 3 multiplied by 22, 66. Kaya ang sagot na B, 66, 86, 66 ay tama. D, E, R, A, R, O, L, E, Y, E, R, G, U, L, B, D, N, I. Ang video natin ngayon ay lumabas nung nakaraang exam. Pag-aralan natin ang sequence na to. Para lang siyang number series. Aalamin kung anong pattern para makuha ang hinahanap. Makikita natin dito, DER, ARO, LEY, ERG, ULB, at DNI. Ano yung kasunod? Kung sa unang tingin, gusto mo na siya, love at first sight yan. Hey! Sa unang tingin, parang ang hirap alamin ng pattern. Pero kung mapapansin natin dito, DER, pag binaliktad, RED. Ito namang ARO, ibaliktad din natin. ORA. LEY, magiging YEL. ERG, GRE. ULB, BLU. DNI, magiging IND. Mapapansin natin, first three letters ng colors. Red, orange, yellow, green, blue, at indigo. Sila ay colors sa rainbow. Yung Roy G. Biv. Itong V ang wala, which is violet. Kunin natin ang first three letters. VIO. Dahil baliktad itong mga ito, baliktarin din natin ang VIO. Magiging OIV. Kaya ang sagot natin ay OIV. 3 minus 3 times 6 plus 2 equals
Sa pagsasagot dito, magiging guide natin ay PEMDAS. Ano nga ba ang PEMDAS? Yan ang order of operations na susundan natin. P for parentheses, E for exponents, M multiplication, D division, A addition, at S subtraction. Marahil maitatanong mo kung mahal ka ba talaga niya. Marahil maitatanong nyo kung bakit may OR dito sa multiplication, division, at addition, subtraction. Sa pagpapatuloy ng video, sasagutin ka na niya. Sa pagpapatuloy ng video, sasagutin natin kung bakit may OR. Dahil walang parentheses at exponents, diretso na tayo sa puso niya. Nakakarami na tayo ng hugot. Dahil walang parentheses at exponents, diretso na tayo sa multiplication. Negative 3 multiplied by 6, negative 18. Ilagay natin ang 3 dito at positive 2 naman dito. 3 minus 18 plus 2. Dahil wala namang division, sunod ang addition or subtraction. Bakit nga ba may OR? Kung makikita nyo dito, left to right. Ibig sabihin, pag addition at subtraction na lang, magsisimula tayo dito sa kaliwa pa kanan. 3 minus 18, negative 15. Tapos, saka natin i-add itong 2. Negative 15 plus 2, dahil unlike signs, mag-subtract tayo. Negative 15 plus 2 is negative 13. Baka may mag-comment na dapat uunahin ang addition. Kasi dito sa PEMDAS ay nauuna ang addition kesa subtraction. Subukan din natin. Tingin ko naman same answer ang lalabas. Dito na tayo magsimula sa 3 minus 18 plus 2. Negative 18 plus 2, unlike signs kaya subtract. Negative 16. Magiging 3 minus 16 na, which is negative 13 pa din. Kaya ang sagot ay negative 13. Nasa sa inyo na mga ka-review kung alin ang susundin nyo na solusyon. Pero ang advice ko, sundin nyo itong PEMDAS na may OR sa multiplication, division, at addition, subtraction. What is the sum of 2x plus 11 and negative 7x minus 7? A. 5x plus 4. B. 9x minus 18. C. Negative 9x plus 18. D. Negative 5x plus 4. E. Negative 5x minus 4. Addition ang gagawin natin kasi sum ang hinahanap sa problem. Sum of 2x plus 11. Tapos ito, ilagay natin dito sa ibaba. Negative 7x minus 7. Salamat sa mga ka-review na patuloy na sumusuporta sa mga social media accounts natin. Nabawasan ang followers natin. Balik na kayo. Sa mga nag-unfollow sa TikTok. Sorry na! Huwag ka na magalit! Ituloy na natin ang pagsasagot. Pagkuha ng sum nitong positive 11 at negative 7, dahil unlike signs sila, mag-subtract tayo. 11 minus 7, 4. Ang magiging sign niya ay kung alin ang mas mataas. Dahil si 11 ang mas mataas, kaya positive sign. Ilagay natin dito. Dito naman tayo sa 2x at negative 7x. Dahil unlike signs din, mag-subtract din tayo. 2x less 7x, 5x. Ang magiging sign naman ay negative. Dahil mas mataas ang negative 7 kesa 2x. Kaya ang sagot natin ay D. Negative 5x plus 4. 1, 2, 4, 5, 10, 11. A. 9 and 10. B.
15 and 16, C. 22 and 23, D. 29 and 31, E. 40 and 41. Pag number series, lagi yang may pattern. May ilang pattern ako na nakikita dito. Dito sa 1 at 2, posible yan ay nag-add ng 1. At kaya naman, naging 4 ang 2 ay multiplied by 2. Tapos, add ulit ng 1, kaya naging 5. Multiplied ulit ng 2, kaya naging 10. Add ulit ng 1, kaya naging 11. Ang pattern dito ay add 1, multiply 2, add 1, multiply 2, at add 1. Kaya ang 11 ay multiply sa 2 para malaman ang sagot dito. 11 multiplied by 2, 22. After ng multiply, mag-add ng 1. 22, add by 1, 23. Dito sa unang pattern na to, ang sagot ay 22 at 23. Sino sa inyo ang gumamit ng pareho na pattern na yan, mga ka-review? Bago ang susunod na pattern, please support ang social media accounts natin. Follow sa TikTok at sa Facebook. I-copy ko muna ito para sa isang pattern. Dito tayo sa 1 at 4. Kaya siya naging sayo. Kaya siya naging 4, nag-add ng 3. Ito namang 4 at 10, nag-add ng 6. Dito naman tayo sa piling niya. Dito naman tayo sa 2 at 5. Nag-add siya ng 3. Tapos 5 at 11, add by 6. Ano ang nakikita nyo? May gusto ba siya sa'yo? Ano ang nakikita nyo na pattern? Itong 3, 6, pwedeng kasunod nan ay 9. Kasi nag-a-add by 3. Pero pwede ning 12 ang kasunod. Dahil 3 multiplied by 2, magiging 6. At 6 multiplied by 2, magiging 12. Dito muna tayo sa 3, 6, 9. 10 add by 9, 19. Dito naman tayo, 3, 6, 9. 11 add by 9, 20. Sa pattern naman na yan, ang sagot ay 19 at 20. Please subscribe kayo sa YouTube. Click nyo na din ang bell button para updated kayo pag may bago tayong video. Dito naman tayo sa pattern na 3, 6, 12. I-copy ulit muna natin ito. Tapos ay 3, 6, 12. 10 add by 12, 22. At ito naman ay 11 add by 12, 23. Sa pattern na to, same lang siya ng sagot sa unang pattern na ginawa natin. 22 at 23. Ang magiging sagot natin mga ka-review ay depende sa choices na ibinigay. Dahil wala naman sa choices ang 19 at 20, ang magiging sagot natin ay itong 22 at 23. Kaya ang sagot natin ay C, 22 at 23. The sum of 3 consecutive numbers is 231. What is the largest number? A. 75, B. 76, C. 77, D. 78, E. 79. Dahil 3 numbers, let x para sa first number. X plus 1 naman sa second number. At x plus 2 para sa third number. Ang sum ng 3 numbers na yan ay 231. Ang magiging equation natin ay x plus 1 plus x plus 2 equals 231. Add natin ang like terms. Unahin natin itong mga x.
x plus x plus x. 3x plus 1 add by 2, 3 equals 231. So magiging 3x plus 3 equals 231. Ilipat natin itong 3 dito sa kabila. Dahil positive ito, pag nilipat magiging negative. 3x equals 231 minus 3. 231 minus 3, 228. 3x equals 228. Divide both sides by 3 para makuha ang value ng x. I-cancel natin itong 3. Ang matitira ay x equals 228 divided by 3, 76. Ang value nitong x ay 76. Si x plus 1, dahil 76 itong x, magiging 76 plus 1. 77. At ito ay 76 plus 2. 78. Largest number ang kailangan, which is itong 78. May isa pa tayong paraan para malaman natin ang sagot. Mabilis lang naman ang pangalawang solution. Divide lang natin ang 231 sa 3. 231 divided by 3. 7 dito. 7 multiplied by 3. 21. 23 minus 21. 2. Bring down itong 1. 7 ulit dito. 7 multiplied by 3. 21. 21 minus 21. 0 na. Itong nakuha na 77 ay magiging gitna na number. Dahil consecutive ang sabi sa problem, lagi niyong tatandaan na wala na kayong hahanap na katulad ko. Lagi niyong tatandaan na pag sinabi na consecutive, yan ay sunod-sunod. Kung ang 77 ay gitna, para maging consecutive, dito ay 76 at dito naman sa kabila ay 78. 76, 77, 78. Ang largest ay 78. Kaya ang sagot natin ay D, 78. Picture puzzle naman ang sasagutan natin ngayon, mga ka-review. Ito ang mga choices. A, 133. B, 109. C, 73. D, 112. E, 32. Meron dito na witches, 3 equals 45. 15 ang isang witch. 3 wands, 21. 7 ang isang wand. 3 brooms, 12. Yan yung sinasakyan ng witch kung di ako nagkakamali. Isang broom ay 4. Ano ang magiging sagot dito sa broom plus witch multiplied by wand? Kung ang isang broom ay 4 at isang witch ay 15, isang wand ay 7, ang magiging equation ay 4 plus 15 multiplied by 7. Ito ang dahilan kung bakit kanya iniwan. Ito ang dahilan kung bakit gumawa tayo ng video na ito. Dahil sa equation na yan, magagamit natin yung video natin regarding sa PEMDAS. Kung hindi natin gagamitin ang PEMDAS, ang gagawin natin ay 4 plus 15, 19. Multiplied by 7 is 133. Kung susundin natin ang PEMDAS, una ang multiplication, saka pa ang addition. 15 multiplied by 7, 105. Plus 4, 109. Sino ang mga sumagot ng 109? Tingin nyo tama ang sagot nyo? Ganun talaga. Minsan kala natin tama na tayo ng pinili sa buhay. Mali pala.
Bakit nga ba mali ang 109? Tingnan ulit natin itong broom plus which multiplied by 1. May isang broom dito. Pero kung babalikan mo siya, wag na lang. Kung babalikan mo itong mga brooms, itong broom na ito ay 2. Ibig sabihin, kung 12 ang total, ay may 4 na brooms dito. Ang isang broom ay 3. Hindi 4 isa. Ito ay 3. Dito naman tayo sa which. Ano ang mapapansin natin? Wala na siyang pagtingin sa'yo. Wala na siyang hawak na wand at broom. Itong 3 dito ay meron. Kung aalisin natin ang wand at broom sa kanya, isang wand ay 7 at isang broom ay 3. Magiging 5 na lang ang isang which. Dahil 7 plus 3, 10. Tapos 15 minus 10, 5. Kaya ang which dito ay 5. At lastly, itong wand. Ano naman ang meron dito sa wand? 2 wand ang meron dito. Kung ang isang wand ay 7, dito ay 2, magiging 14 ito. 3 plus 5 multiplied by 14 ang magiging equation. Follow ang PEMDAS, 5 multiplied by 14, 70. Then add 3 is 73. Kung hindi gagamitan ng PEMDAS, 3 plus 5, 8. Multiplied by 14 ay 112. Ang tamang pagsasolve ay gagamitan ng PEMDAS. Kaya ang sagot ay C, 73. If 8x plus 12 equals 24, what is the value of 24x plus 36? A, 4. B, 6. C, 8. D, 72. Pwede na tayong mag-wild guess dito. Kung titingnan natin ang mga choices, kapansin-pansin ang paglayo niya sa'yo. Kapansin-pansin ang paglayo ni letter D sa ibang choices. Kung medyo mahihirapan tayo sa pagsagot, i-wild guess natin si D72. Subukan na nating sagutan. I-simplify natin itong 8x plus 12 equals 24. Ilipat itong 12 dito sa kabila, 8x equals 24 minus 12. 24 minus 12, 12. 8x equals 12. Para makuha ang value ng x, divide natin both sides by 8. Cancel na ang 8 dito. X equals 12 over 8. Or reduce to lowest term, magiging 3 over 2. Substitute natin yan dito sa 24x plus 36. 24, tapos yung value ng x na 3 over 2 plus 36. 24 times 3, 72 over 2 plus 36. 72 over 2, 36 plus 36 is 72. Tama ang hula natin na D72. Try natin kung pwedeng i-substitute itong hindi naka-lowest term na 12 over 8. 24, substitute natin itong 12 over 8 sa x. Plus 36, 24 multiplied by 12, 288. Over 8 plus 36. 288 divided by 8, 36 plus 36 is 72 pa din. Kaya ang sagot natin ay D72. Cassie is 12 years older than Alice. 4 years from now, the sum of their ages is 32. How old is Cassie now? A, 6. B, 18. C, 22. D, 26. E,
30. Age problem tayo mga ka-review. Si Cassie ay 12 years older kay Alice. Ang missing ay age ni Alice. Maglagay tayo ng table para mas maunawaan natin. A for age ni Alice. Dahil 12 years older si Cassie, A plus 12. Ages nila yan ngayon. Ages now. Nabanggit dito, 4 years from now. Plus 4 tayo dito. Kung si Cassie ay A plus 12 now, magiging A plus 12 plus 4. Kasi 4 years from now. I-simplify na natin. 12 plus 4, 16. Magiging A plus 16 ang age ni Cassie. 4 years from now. At si Alice naman ay A plus 4. A plus A, 2A. 16 plus 4, 20. Ang total ng ages nila 4 years from now ay 32. Ang equation natin ay 2A plus 20 equals 32. Ilipat natin ang 20 sa kabila. Magiging negative. 2A equals 32 minus 20. 2A equals 32 minus 20, 12. Para makuha ang matamis niyang oo, para makuha ang value ng A, divide both sides by 2. Cancel, A na lang. 12 divided by 2 is 6. Ang value ng A ay 6, which is age ni Alice now. Ang hinahanap ay age ni Cassie now. Itong A plus 12. Kasi 12 years older siya kay Alice. By substituting, 6 plus 12 is 18. Kaya, ang sagot natin ay B, 18. Gamitin ulit natin yan problem. But this time, sa halip na 4 years from now, palitan natin ng 4 years ago. Ano ang sagot nyo? Please comment below. Hiramin natin ang table last video. Cassie now, A plus 12. Alice is A. Kung nung last video ay 4 years from now, ngayon ay 4 years ago. Kaya itong plus 4 ay papalitan natin ng minus 4. Kasi ago. Ibig sabihin, nakaraan, nakalipas. Nakalipas ay ibabalik natin. Palitan natin ito ng minus 4. Magiging A plus 8 para sa age ni Cassie. Para naman kay Alice, ito ay magiging A minus 4. A plus A, 2A. 8 minus 4 plus 4 equals sum ng ages nila 32. Yan na ang gagamitin para makuha ang sagot. 2A plus 4 equals 32. Ilipat ang 4 sa kabila. 2A equals 32 minus 4. 2A equals 32 minus 4, 28. Para sa value ng A, divide both sides by 2. Cancel. A equals 28 divided by 2, 14. Ang A ay 14, which is age ni Alice now. Para makuha ang age ni Cassie, add tayo ng 12 kasi 12 years older siya kay Alice. 14 plus 12 is 26. Kaya ang sagot naman natin dito ay D, 26. Lisa bought a shirt originally sold at 500 pesos
for only 400 pesos. What was the percent of decrease? A. 10%, B. 20%, C. 30%, D. 40%, E. 50%. Ang sasagutan natin ngayon ay galing ulit sa isang Facebook post. Nilagyan ko lang ng mga choices. Pwede kasi nating magamit ang mga choices sa pagkuha ng sagot gamit ang trial and error o ang tinatawag na TAE method. Pakita ko muna yung solution ko kung paano makukuha ang sagot. I-analyze natin ang problem. Nakabili daw si Lisa ng damit sa halagang 400 pesos na ang original price ay 500 pesos. Iles natin ang 400 sa 500. 500 minus 400 is 100. Tapos, yan na nakuha natin na 100 pesos, i-divide natin sa 500 pesos. 100 divided by 500 is 0.2. Dahil percentage ang hinahanap, sana all hinahanap. Multiply natin sa 100 ang 0.2 para makuha ang hinahanap na percentage. 100 multiplied by 0.2 is 20%. B, 20% ang sagot. Paano naman yung TAE method na sinasabi natin kanina? Tulad nung ginawa kanina, iles natin ang 400 sa 500. 500 less 400, 100. Hanapin natin sa choices pag nagmultiply sa 500 kung saan lalabas yung 100. Unahin natin ang 10%. Magiging 0.1. 500 multiplied by 0.1, 50. Mali, kasi ang hinahanap ay 100. Dito naman tayo sa 20% na magiging 0.2. 500 multiplied by 0.2 is 100. Kaya ang sagot natin ay B, 20%. Then divided by 2 multiplied by 5 minus 12 divided by 3 multiplied by 4 plus 1. A, 10, B, 1, C, negative 1, D, 23. Ang video natin ngayon ay gagamitan natin ng PEMDAS. Ang PEMDAS ay Order of Operation. Unahin natin itong parenthesis. 10 divided by 2 multiplied by 5 minus itong nakaparenthesis, multiplication division from left to right. 12 divided by 3, 4 multiplied by 4 plus 1. 10 divided by 2 multiplied by 5 minus 4 multiplied by 4, 16 plus 1. Na-eliminate na natin ang parenthesis. Same order of operation tayo dito sa 10 divided by 2 multiplied by 5 minus 16 plus 1. 10 divided by 2, 5. Multiplied by 5 minus 16 plus 1. 5 multiplied by 5, 25. Minus 16 plus 1. Addition, subtraction naman tayo. From left to right din. 25 minus 16, 9. Plus 1 is 10. Kaya ang sagot natin ay A, 10. 228 is to 25% of what number? A,
52, B. 57, C. 54, D. 812, E. 912. Isa-isahin natin. 228 is, pag sinabi na is, yan ay equal. 25% of what number? Yan yung missing. Lagay tayo ng multiplied by x para sa missing. Si 25% pwede na natin gawing 0.25. 228 equal 0.25 multiplied by x. Para maiwan ang jowa mong sakit sa ulo? Para maiwan ang x, divide both sides by 0.25. 0.25 dito. Dito naman ay 0.25 din. Cancelled na ito. X na lang dito. Dito naman ay mag-manual division tayo. 228 divided by 0.25. Gawin nating whole number si 0.25. Move tayo ng 2 beses. Magiging whole number na 25. Ganon din dito sa 228. Maglagay tayo ng 2 0. Dito ay 9. Dito pa lang ay pwede na nating isagot ang E. Kasi siya lang ang merong number 9 sa mga choices. Tuloy na natin. 9 multiplied by 25, 225. 228 minus 225, 3. Bring down 0. 30 divided by 25, 1. 25 dito. 30 minus 25, 5. Bring down 0 ulit. 50 divided by 25, 2. 50 dito. 50 minus 50, 0. 912 ang nakuha natin dito. Kaya ang sagot ay E, 912. 297,500 candidates took the exam. As a result, 86% of the examinees failed the exam. How many other candidates were successful on the tests? A. 38,675. B. 41,650. C. 47,600. D. 53,500. E. 255,850. Nakakataba ng puso pag may ganitong message. Congrats ka-review Mau Intig Manuel for passing the civil service exam last August 2024. Masaya ako at Earl's Review Channel ang nakatulong sa iyo para makapasa. Maraming salamat sa pagpili sa channel na ito. Mas lalo po tayong gaganahan gumawa ng content at videos para mas marami tayong matulungan. Kailangan ko din ng tulong nyo mga ka-review. Please share nyo ang Facebook, TikTok at YouTube natin. 2 solution ang pwede nating gamitin dito mga ka-review. Sa given problem, ang kailangang malaman ay kung ilan yung nakapasa sa exam. 297,500 ang examinees. Multiply natin 86% na hindi nakapasa. Gawin nating 0.86 para mas madali. 297,500 multiplied by 0.86, 255,850. Yan yung number ng mga hindi nakapasa. Iles natin yan sa total number of examinees para makuha ang number ng nakapasa. 297,500 less 255,850. 41,650. Ang sagot ay B. Sa number 2 tayo na solusyon.
Kung 86% ang hindi nakapasa, ibig sabihin 14% yung nakapasa. Kasi ang percentage ay by 100%. Ang pagmamahal mo dapat sa kanya. Pag sinabi na percentage by 100, less natin ang 86. 100% less 86%, 14%. Tulad kanina, gawin nating decimal ang 14%. Then multiply sa total number of examinees. 297,500 multiplied by 0.14 is 41,650. Kaya, ang sagot natin ay B, 41,650. Mary Jane got 25% raise in her monthly salary. She is now earning 35,000 pesos. What was her salary before the raise? A, 25,000 pesos. B, 26,250 pesos. C, 27,800 pesos. D, 28,000 pesos. B, 26,250 pesos ba ang sagot nyo? Sa problem natin ngayon, pwede nating gamitan ng TAE method or yung trial and error. Multiply yung 25% kada choices. Tapos yung magiging sagot, i-add natin. Kung alin ang may sum na 35,000, yun ang sagot. Dito muna tayo sa A. 25,000 pesos multiplied by 25%, gawin nating 0.25. 25,000 pesos multiplied by 0.25, 6,250. I-add natin dito, 25,000 pesos plus 6,250 pesos, 31,250. Mali ang A. Sabi naman tayo, 26,250 pesos multiplied by 0.25, 6,562.50 pesos. Add natin. 26,250 plus 6,562.50, 32,812.50. Mali din. Dito naman sa C. 27,800 multiplied by 0.25, 6,950. Add 27,800, 34,750. Mali pa rin. Last is D. For sure, ito ang tamang tao para sa'yo. For sure, ito na ang tamang sagot. Kasi wala nang kasunod na pamimilian. 28,000 multiplied by 0.25, 7,000. Add natin itong 28,000, 35,000 pesos. Ito na yung monthly salary ni Mary Jane. Okay gamitin ang trial and error kung sa unang subok pa lang ay makukuha mo na agad ang sagot. Dito sa ginawa natin, nasa last yung tamang sagot. Ang daming naubos na oras. Kaya dapat alam natin kung paano isolve at i-analyze. Si Mary Jane daw ay tumaas ang sahod ng 25%. Kung may sahod na siya dati, yun ay 100%. Then tumaas ng 25%, magiging 125% ang sahod niya. Ngayon ay 35,000 pesos ang naging monthly sahod. Divide natin ang 125%, magiging 1.25. 35,000 divided by 1.25 is 28,000 pesos. Kaya, ang sagot natin ay D, 28,000 pesos. What is 45% of 600? A, 240. B, 250. C, 260.
D. 270. E. 280. Napapansin nyo mga ka-review, ilang sunod-sunod na videos ang regarding sa percentage. Yan ay para masanay tayo na makuha ang solutions at maging familiar dito. Kasi ang math problem ay parang crush mo. Kung hindi mo makuha, titigan mo na lang. Ang math problem ay hindi lang about memorizing the formulas. It's about familiarizing solutions. Pag nakakakita kayo ng percentage, i-convert na agad sa decimal. 600 multiplied by, convert 45% sa decimal, magiging 0.45. 600 multiplied by 0.45, 5 multiplied by 0 is 0. Dito ay 0 na rin. 5 multiplied by 6, 30. 0 multiplied by 4 is 0. Tapos, 0 na din dito. 6 multiplied by 4, 24. 0, 0, 0. 3 plus 4, 7. Then 2. Dahil 2 decimals ito, 2 decimals din tayo dito. Matitira na lang ay 270. Kaya ang sagot natin ay D, 270. The school tuition fee goes up from 40,000 pesos to 62,000 pesos. What is the percentage increase? A, 40%, B, 45%, C, 50%, D, 55%, E, 60%. Kunin natin ang difference ng 62,000 at 40,000. 62,000 minus 40,000, 22,000. Then, divide ang 22,000 sa 40,000. Cancel na itong mga zero para mas madali. 22 divide 40. Dahil mas mataas ang 40 sa 22, add tayo ng 0. Dito ay maglalagay tayo ng point. 220 divided by 40, 5. 5 multiplied by 40, 200. 220 less 200, 20. Add 0 dito. Tapos mag-add din tayo dito. 200 divided by 40, 5. 5 multiplied by 40, 200. 200 less by 200, 0. 0.55 ang naging sagot natin. Para maging percentage, multiplied by 100. 0.55 multiplied by 100 is 55%. Ang sagot ay D, 55%. Add the following numbers. 315.723 plus 54.1921. A, 36.99151. B, 3699.151. C, 369.9151. D, 3.699151. E, 36991.51. Basic math ang sasagutan natin. Kailangan nating balikan ang nakaraang pagmamahalan.
kailangan nating balikan ang basic math. Makakatulong ito para makasagot sa mahihirap na problems. Para mabilis at hindi maubos ang oras sa pagsosolve, pag may decimal ang ia-add, ang technique ay tingnan natin kung ilan yung mas madami na digits after decimal. Itong 54.1921. Ilan ang digits after decimal? 4. Tingnan naman natin sa choices kung alin ang may 4 na digits after decimal. Itong C, 369.9151. Yan ang tamang sagot. Isolve na din natin para just in case lahat ng choices ay may 4 digits after decimal, masasagutan pa din natin. Ang pag-a-add ng numbers na may decimal, kailangan lang nating pagtapatin ang decimal. 315.723, tapos itong 54.1921, itapat natin ang decimal dito. 54.1921. Lagyan na agad natin ng decimal dito. Proceed na tayo sa pag-a-add. 1 dito. 3 plus 2, 5. 2 plus 9, 11. 1, carry 1 dito. 7 plus 1, 8. Plus 1, 9. 5 plus 4, 9. 1 plus 5, 6. Then 3 dito. Ang sagot ay C, 369.9151. 3, 6, 12, 5, 15, 45, 7, 28, 112, 45, A, 9 and 220, B, 9 and 225, C, 8 and 225, D, 7 and 230, E, 6 and 215. Alam naman natin mga ka-review, sa bawat number series ay meron din siyang pagtingin sa'yo. Bawat number series ay meron niyang sinusunod na pattern. Kung mapapansin ninyo, ang choices na A at B parehong may 9. Tapos B at C parehong may 225. Pag hindi natin makuha ang pattern, sa tatlong yan na lang tayo pipili ng sagot. Meron tayong 33.33% na makatama ng sagot, kesa sa 5 choices na 20% lang. Dapat matutunan din natin ang mag-eliminate sa choices. Isang technique din yan para malaki ang chance na makatama ng sagot. Sa number series ngayon, kung mapapansin natin, itong 3, 5, 7, nag-a-add ng 2. Mag-add tayo dito sa 7 ng 2. Magiging 9. Sa tatlong choices na nakita natin, A at B ang merong 9. Dalawa na lang ang pamimilian natin. Meron na tayong 50% na makatama sa sagot. Mataas na ang chances natin. Dito tayo sa 3 at 6. Multiply ng 2. 6 at 12, multiply din ng 2. 5 at 15, multiplied by 3. 15 at 45, multiplied by 3. 2 at 3, for sure, ito ay 4. At dito ay 5. Sa exam, pwede nyo nang i-skip ito para hindi sayang sa oras. Sa ngayon, ituloy natin. 7 at 28 multiplied by 4. 28 at 112 multiplied by 4. 9 at 45 multiplied by 5. Para makuha ang sagot dito,
45 multiplied natin sa 5, which is 225. Ang sagot ay B, 9 and 225. 105 is 3/4 of what number? A, 140, B, 120, C, 100, D, 80, E, 60. Mga important words na lagi dapat tandaan. Kapag sinabi na is, ayan ay equal. At ang of naman ay multiply. Gawa na natin ng equation. 105 equal 3/4 of itong number na missing, lagyan natin ng variable na n. Yan na ang equation na gagamitin natin sa pagkuha ng matamis niyang oo. Yan ang gagamitin natin sa pagkuha ng sagot. 105 equals 3/4 times n. Para mas madaling masagutan, itong 3/4 convert to decimal, which is 0.75. 105 equals 0.75 multiplied by n. Divide natin ito by 0.75. At ito din, 0.75. Cancel. Matitira na lang ay n. 105 divided by 0.75. Gawin nating whole number ang 0.75. 0.75 magiging 75. Dahil nag-move ng dalawa dito, add tayo ng dalawang 0 dito. 1 dito. 1 multiplied by 75, 75. 105 less 75, 30. Bring down 0. 300 divided by 75, 4. 4 multiplied by 75, 300. 300 less 300, 0. Bring down 0 ulit. Dahil 0 na ito, 0 na din tayo dito. Ang sagot ay A, 140.